Kamusta pong muli mga katambay? Hello po sa ating lahat. At ito po, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, politika na naman tayo. Painggan na naman natin, balita mga katambay, mainstream media. Ngayon po, noong nakarang araw po, nagsalita po at naglabas na po ng saloobin ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Ngayon po, may nagpuputakan na po mga katambay. Pumuputak! Kasi sila yung nasasaktan at sila yung pinatatamaan ng Vice President na walang ginagawa, malakas gumastos, malaki ang korupsyon sa kanilang mga upuan na nagbubutas lamang. Ito po, pumutak po ang kapatid ng ating presidente, si BBBM, ang ate na si Amy Marcos, na isa rin daw nakabudol sa Vice President Sara Duterte. Naagulat lang po, Pati ang ate, hindi man lang mabanggit, wala man lang nag-i-interview dito sa ate, di ba, na senadora, yung kapatid nyo po, may issue po ng droga, wala man lang naglalakas ng loob ng media, mga mainstream media, hindi man lang din na-interview to about sa kanyang kapatid na pangulo, na drug addict daw di umano, at may mga nagpapatotoo pa, mga katambay. Tikom din ang bibig ng ate, at lalong tikom ang bibig din ng media, mga katambay. Pero pag ang Vice President na nagsalita, lahat po sila bukas na po ang mata, bukas ang tenga, at bukas ang bibig, tanggal na mga busal. Nagsasalita na sila. At ngayon, pumuputak, mga katambay. Pakinggan po natin ang isa raw nakabudol sa Vice President at sa pamilya Duterte, ang ate po ng presidente, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita po ng UNTV. Well, sa palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin, ang lahat ng Pilipino. Pitik sa administrasyon, ganito ay nilarawan ni Senador Amy Marcos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga problema ng bansa. Partikular ang nararanasan ng mga mamamayan na kagutuman, kahirapan at madaling maging biktima ng mga krimen. Ayon sa presidential sister, ang mga sinabi ng Vice Presidente ay pareho lamang ng mga nais masolusyonan ng ibang mga Pilipino. Yun rin naman ang gusto natin, na mawala yung baha, maibsan yung bagyo, na yung PhilHealth ay talagang tumupad sa kanilang mandato, magkaroon ng murang pagkain, at yung peace and order talaga namang matiwasay na ang ating buhay. Yun lang naman talaga ang ating hangarin, lahat tayo. Ayon pa kay Senator Marcos, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga bagay na dapat isaayos sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng mga issue, sinabi nito na nananatili ang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Oo naman. Ako ayoko nakikipag-away, ako inaaway. Yun ang problema. Ayoko talaga makipag-away. Gusto ko sana unity forever, pero mukhang wasak na yun eh. Talagang nakakasama ng loob. Umaasa naman si Senator Marcos na kahit Alam niyo mga tama, hindi natin kailangan ng kaibigan forever, unity team sa ating bansa. Ang kailangan po, tamang trabaho. Trabahuhin po yung dapat para sa ating bayan. Di ba mga tambay? Nakakalungkot lang po. Ito po mga ganito salita ng isang senadora. Parang ang sinasabi niya, kagustuhan na daw ng mga taong bayan, ng mga Pilipino, yung sinasabi niya mga programa. Ang tanong ko lang mga tambay, tayo ba gagawa ng mga Pilipino? Tayo ang gagawa ng mga matitibay na batas sa sinasabi. Parang ipinapasa sa atin yung mga hindi nila nagagawa sa Senado. Parang tayo pa. Parang tayo ang pinasasaringan na itong mga nangyayarin dito sa ating bansa ngayon. Lalo yung napakalaking problema ng bansa na dadalawang taon pa lang hinahawakan ng kanyang kapatid ng bagong Pilipinas. Nagkandaleche-leche na di umano ang ating bansa. Di po ba? Dahil nung mga nakaraang administrasyon, nagkaroon pa tayo ng pandemya, di ba? Lahat ng sakuna naranasan natin, may Marawi Seeds pa, di ba? Lindol, bagyo, kasama na pagputok ng bulkan, pati yung problema ng past administration ng Yolanda natapos din. Kasama sa 44, di ba? Pero ngayon, 2 taon pa lang. Isang damukal na ang problema ng bansa natin mga tambay. Lalo sa sinasabing yung PhilHealth system natin, yung PhilHealth, yung health system natin, imbis na gumanda ng gumanda, nakukuhanan pa, kinukuhanan pa ng pera, bilyon-bilyon mga tambay.
yung pag-ibsan sana ng kahirapan, kagutuman, wala, kawalan ng trabaho, maibigay ang gobyerno ng mga maraming trabaho sa atin. Hirap na hirap po sila dyan, di ba? Yung krimen, droga, korupsyon, di ba? At sinasabing walang programa, walang sistema, yung mga flood control natin, di ba? Walang mga matitibay, na ginagawa pong aksyon dyan. Puro pagwawaldas lang, di umano, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa senadora, mga katambay. Nakakahiya po. Nakakahiya sa isang mambabatas na parang kung magsalita po ang senadora Amy Marcos, parang hindi senador. Para siyang hindi senador, mga katambay. Parang ordinaryong Pilipino lang na katulad ni Kamanong na nagsasalita na dumadaing sa gobyerno. Di ba? Kaya nga natin sila hinalal. Para yung lahat ng problema ng ating bansa, sila magsosolusyon. Dahil sila ang binibigyan natin ng isang damukal, sinasabi na hindi mabilang sa kamay ng tao ang dami ng perang hinahawakan nila, mga tambay. Talatalaksan na pondo, trilyon. Hindi lang bilyon, trilyon ang budget ng bansa natin taon-taon na hinahawakan po nila, mga katambay. Pinaghahati-hatian nila ang pondo ng bansa. Tapos, parang nagtatanong lang ito. Nakagustuhan daw nating mga taong bayan, lahat ang nangyayari sa ating bansa na yung sinasabi ni Vice President Sara, kagustuhan daw natin yun. Sino gagawa nun? Si Kamanong ba ang gagawa nun? Senadora Amy Marcos, kami bang mga Pilipino? Kaming mga katambay ang magsusolusyon sa mga sinasabi natin problema ng bansa? Kayo po tatanungin ko, mga katambay. Tayo ba? Kayo? Kayo ba magsusolusyon? Hindi si Senadora Amy Marcos? Na senadora? Tayo? Yung sinasabi ni Vice President, una-una, korupsyon na hindi matigil-tigil, yung hindi tamang paggamit ng pondo ng bansa. Kung saan-saan napupunta, hindi malaman kung nasa vault lang, di umano. O nilalagay, pinamimili o namimili ng mga magagandang bahay sa ibang bansa. Nag-i-invest sila ron. Dinadala yung pera ng Pilipinas, di umano, yung mga pondo, naka-savings na ron. Karamihan. Yung iba, binibili daw di umano, yung mga asa-asawa nila, mga luxury items. Dahil meron po tayong mga nakikita, mga asa-asawa ng mga senador. Kung mamili, isang damukal na mga accessories na milyon-milyon ang halaga. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hiyang-hiya naman tayo kay Senadora Amy Marcos. Kung ganyan lang po pala ang performance ng Senado, Kongreso, Kamara at ng Presidente, hindi na po kami naghalal na mga katulad nyo po, di umano, mga tambay sa ating bayan. Walang karapatan maglingkod sa ating bayan ng mga ganitong klaseng politiko. Nagtatanong lang po si Kamanong. Komento lang ni Kamanong. Kung ganitong klaseng politiko na ibabalik sa taong bayan yung problema ng bansa na dapat ay sila ang nagsusolusyon. Di po ba? Ano sa tingin nyo, mga katambay? Ginagawa tayong bobols, tanga. Sa lahat nagiging problema, sa atin na sisi. Parang tayo pa sinisisi yata, mga katambay, dahil hindi nasusolusyonan. Parang hindi nakakahawak ng bilyong-bilyon at milyong-milyon, daan-daang milyon ng mga ito na sila gumagamit dito sa problema. Sugpuin ng kahirapan, tagutom, nagmamahal ang bigas, may pondo, may budget. Di ba? Taon-taon, 12 buwan, sagana ang kanilang opisina sa pondo. Tapos yung pagsisisi, paninisi. Kasama tayo ron na wala man lang tayo ni isang kusing na nahawakan. Ni piso, walang bondo na nanggagaling sa gobyerno sa atin. Nasa kanila lahat. Di ba? Nakakaano lang, nakakainit lang ng puno ng tenga, mga katambay. Pag maabalita ka ng ganitong mga politiko, mas mainam pala ang naging presidente na si Sara Duterte. Pagkagaya, hindi nyo kaya lahat solusyonan ang problema. Samantalang yung dating presidente na ama, na solusyonan lahat ng problema ng bansa. Lahat. Kagutuman. Na-maintain niya ang presyo ng bigas. Di po ba? Ang trabaho, nakapagbigay ng mga trabaho dahil nag-build siya. Di ba? Para may mga trabahong papasok, mga tambay, sa ating bansa. Ngayon, ano na po nangyari? Build, dating na. Nawala na yung better more, mga tambay.
Dahil nga yung better more, yun na nga yung sinasabi, 5,500 na flood control. Dapat better more yun dahil natapos ng 2 taon. Kaya lang, tinangay ng baha. Walang investigasyon doon. Meron man, parang pakitang tao lang investigasyon nila ron, mga tambay. Pakitang tao lang na nag-iimbestiga. Di ba? Nakakalungkot lang, mga katambay. Sumusobra na po ang ating mga politiko. Di ba? Nakagulat lang. Merong mga ibang politiko, meron din diyang politiko na ang tinitira naman yung konting dagdag bonus na tinatawag. Pinag-iinitan pa rin, mga katambay. Nakakagulat lang. Kaya, tapos dadaanin tayo sa sinasabi na, sasabihin niya, nananatiling dapat wala siyang kaaway. Hindi siya sanay makipag-away. Dapat daw kaibigan at dapat daw talagang unity team forever. Paano magkakaroon din ng unity team niya kung binudol nyo nga? Binudol nyo ang taong bayan. Binudol nyo ang vice president. Binudol nyo, di umano, ang dating presidente, Duterte. Di ba? At pinakita nyo sa tao na ganyan magtrabaho ang Tatak Marcos. Ganito lang. Ganito ang Tatak Marcos na iaasahan ng taong bayan na talagang pinabango ng social media. Lahat ng DDS, katulad ni Kamanong, buong pamilya ni Kamanong naniwala. Dahil mas magaling daw ang Marcos kaysa sa Duterte. Pero 2 taon pa lang, hindi masolusyonan ng Marcos, kasama ang Marcos na senador, itong problema ng bansa. Na mismo siya nagtatanong din sa sarili niya. Nagtatanong din siya, bakit gusto ng mga Pilipino na mangyari talaga ito? Pero siya yung nasa pwesto. Kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, droga, krimen, korupsyon. Pati yung sinasabing yung PhilHealth natin, yung kailangan ang Pilipinas merong health system, yung health system pang buong Pilipinas. Halos wala na tayong babayaran, mga Pilipino. Di ba? Nakakagulat lang po, mga katambay. Talagang nakakahinayang, nakapangihinayang lang na sana, isang Duterte sana ang naging presidente ng ating bansa. Hindi sana ang katulad di umano ng isang napakagaling daw di umano na Marcos na dinadaan lang tayo sa pagpapabango. Pinababango lang di umano ng mga mainstream media. Tinatakpan po nila. Hindi nila ibinabalita ng tama sa atin na nangyayari sa ating bansa. Bagsak ang ekonomiya, sadsad, napakataas ng inflation na walang trabaho. Walang pumapasok na malalaking mga investor sa ating bansa. Real talk po, mga katambay. Di ba? Nasayang po ang mga sinasabi, isang damukal na biyahe. Travel pa more. Kaya nga sabi po ng mga di umano mga katambay natin hindi po better more ang build, better more. Hindi po. Ang nangyari po, travel, better more. Travel, more pa more. Ganun po nangyari. Tapos, isang Amy Marcos lang ang magpapaniwala sa atin. Siya nga mismo, ni hindi man lang niya mabuksan ang issue about sa droga ng pamilya, ng first family. Di po ba? Dahil napakaraming involved dito na puro oligarko. Kasi ang Marcos ay isa ring oligarko, mga tambay. Hindi nyo ba napansin? Lahat ng namumuno sa ating bansa, puro oligarko. Puro mayayaman, alsat syudad. Mga talagang hindi pangkaraniwan tao sa Pilipinas. Ang kagrupo. Grupo po ito. Kasama po ang grupo ng Voltes 5, mga tambay. Nagsama-sama po ngayon sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang oligarko. Malalaking istasyon ng media, mga katambay. Lahat ng klase ng politiko, magkakasama na. Kaya, busog na busog tayo sa oligarko, mga katambay. Pati makakaliwang grupo, magkakasama na lahat, mga katambay. Kaya, ano mangyayari sa ating bansa, mga katambay? Ano sa tingin nyo? Kung kayo po ang tatanong ni Kamanong, ano po ang isasagot nyo dito po sa problema ng bansa natin, na problema rin po ni Senadora Amy Marcos, na tayo ang magsusolusyon. Hindi po sila na pinasusweldo natin di umano, mga katambay.
Nakakalungkot lang po. Tumanda na po ito sa politika, mga tambay. Nagtandaan na sa politika ito. Lahat ng senador natin, hindi lang isang termino yan. Tumanda na sa pamumulitika yan. Pero hanggang ngayon, hindi nila maiayos ang bansa. Yung kahirapan, krimen, kawalan ng trabaho, yung health system, di ba? Korupsyon, pagpasok ng droga, walang ngipin ng batas, walang bitay, pati sa yung mga nangungurap natin, mga politiko, walang pangil ang batas yan. Basta papabor sa kanila, maluwag ang batas para sa kanila. Pero pagka mahirap, magnakaw ka lang ng mangga, o magnakaw ka lang ng isang manok, makukulong ka na. Pero itong mga ito, bilyon-bilyon di yung manok ininanakaw. Nakukulong, naka-aircon pa, nakakalabas pa. Mapalitan lang administrasyon. Di ba, Katambay? Muli po, si Katambay Manong, nakaagulat po ang sinapit po ng BP Sara at ng ating bansa na nabudol tayo di umano ng bagong Pilipinas. Lumabas po ang tunay nilang kulay at interes sa ating bayan. Hindi po ang interes ay ibangon ng ating bansa sa nakikita ni Kamanong. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagla-like po, share, subscribe at ating mga subscribers at yung mga comment nyo po. Maraming salamat po sa mga comment nyo mga tambay. Nababasa po ni Kamanong at syempre po hangad ko rin at kaisa nyo ko sa nangangarap pa sana makabangon pa muli ang ating bansa. At syempre matikman natin na pagbabagong muli na naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Sana po sa lalong madali ay makantam natin, siyempre po, lalo sa kahirapan, hangad natin mga Pilipino yan, na lumuag-luag man lang tayo sa buhay, lalo sa nagtataas ang bilihin. Hindi po ba mga katambay? Muli po si Katambay Manong, sa muli po, ingatan nawa po mga katambay. Paalam, bye-bye.